Hello guys! Welcome to my vlog, Presame Vlog. So another day, another vlog na punta no. So for today's video guys is magchikahan muna ako sa inyo or magchikahan tayo. So ang mga kaganapan na naman ngayon dito sa loob ng tindahan. Pero sa ngayon guys is meron ako ichichika sa inyo which is regarding may dumaan na sasakyan. Ang ingay-ingay kasi nandito ako sa tindahan ngayon. So ngayong araw is i-reveal ko sa inyo na hihinto na kami sa pagtitinda dito sa tindahan na ito. Actually, nag-stop na kami magluto ng mga pagkain para paninda. Nag-stop na kami kasi yung kapatid ko is na-stress na talaga sa hectic ng kanyang schedule, which is gigising siya ng maaga, which is gigising siya ng maaga at exactly 4 o'clock in the morning, tapos maghahanda sa sarili. Pagkatapos nun, pupunta na siya dito sa tindahan. Nadidistract ako kasi may dumadaan yung mga tao dito sa init ng tindahan. O, diba? But anyways, ganun. So, makarating ang aking kapatid dito sa tindahan is mga 5:30 in the morning. So, saka pa siya mag-start, maghahanda ng mga recados para sa kanyang lulutuin para paninda dito sa tindahan. And then, since from the start na nag-umpisa ang tindahan na ito, ay ganun na talaga ang kanyang routine. Except Sunday kasi nakasarado ang tindahan. So, Monday to Saturday ang kanyang ginagawa dito sa tindahan every morning kasi siya ang nagluluto. Ako naman ay nagbabantay sa tindahan 8 o'clock in the morning until 8 or 9 or 10 in the evening. Depende kasi sa mga customer namin na bumibili dito sa tindahan. Kasi at exactly 8 in the evening, saka pa lang kami mag-umpisa sa aming mga ginagawa na magligpit ng mga pagkain, mga kalat, or mga utensils, maglilinis, ganito, ganyan. Saka ipasok ang mga kagamitan, gaya ng mga mesa, upuan, at saka yung ihawan namin, ipasok namin dito sa loob. Ganun ang aming routine since nag-umpisa kami dito sa tindahan ng aking kapatid. So, ganun. Tapos, yung kapatid ko is mga before 8 or mga 7:30 to 7:45 in the morning is kailangan niyang umalis sa tindahan dahil papasok pa siya sa kanyang work. So, hindi talaga maiwasan na sa kanyang work ay tatawag ang kanyang mga boss. During that time frame niya sa pagluluto ng pagkain dito sa tindahan para kanyang ititinda. So, madidistract na naman siya or madidisturbo na naman siya. So, yung concentration niya is doble ang kanyang concentration kasi nagluluto pa siya, nag-entertain pa siya sa mga calls during that time of cooking. Hindi naman pwedeng hindi niya sasagutin yung tawag kasi ganun talaga ever since from the start na nag-work talaga siya sa kumpanya ngayon. So, ganun. So, ako naman hindi rin kasi maka-trust ang aking kapatid kapag ako ang magluluto ng pagkain kasi hindi talaga kami magja-jive regarding that matter of work in cooking para dito sa tindahan. So, nag-try ako na nagluto, hindi niya nagustuhan. Kasi sa kanya kasi parang feel niya, alam niya ang budgeting.
regarding that kind of food that we are going to cook for the day para sa tindahan. So, ganun ang nangyari. So, ako naman, hindi ko naman ini-insist ang sarili ko na mag-insist talaga sa kanya na ako na lang talaga ganito ganyan. Kasi naiintindihan ko siya. So, hinayaan ko siya sa ganun na sitwasyon. Kasi kusa naman niya talaga. Then, ever since from the start, sabi siya talaga sa akin na siya talaga ang magluluto sa pagkain para itinda namin dito sa tindahan. So, ganun. So, hanggang sa dumaan yung mga ilang araw, buwan. So, sa awa ng Diyos, nakaraos din kami in 6 months. Pero, sabi talaga ng kapatid ko, i-stop na lang niya talaga. So, hindi na kami nagluluto. At saka hanggang March 31 lang talaga kami dito sa tindahan. Kasi, ganun na. Tapos, hindi rin kasi namin maiwasan na ang daming mga competitors, hindi lang naman kami ang nagtitinda ng mga pagkain dito sa lugar na ito. Marami din. So, maraming competition. And then, yung iba is naghahanap sila ng mga gulay and everything. And then, isa din kasi sa amin is hindi kami marunong magluto ng mga pagkaing gulay. Ang nasanayan lang kasi namin is... Ha? Wala may Gcash. So, ganun. Nasanayan din kasi namin na nasanay na din kami na ang aming mga niluluto is more on mga oily foods based din sa aming tuna products. So, yung mga tuna products namin, yun ang niluluto namin na pagkain. Kasi, pinopromote din namin ang aming tuna products kung paano siya lulutuin, kung anong klaseng menu or recipe ang aming mailuluto para naman introduce namin sa aming mga customer. Kaya lang, yung iba hindi nila alam kung ano ang halimbawa tuna products para hindi pa nila kasi kilala yung tuna product. So, kailangan pa talaga namin i-explain sa kanila ganito ganyan. Diba? So, isa din yun. So, kasi dapat kasi sa isang kainan na pagkain ng iyong binibenta, dapat kasi pangmasa, yung kilala sa lahat, at saka yung basic na pagkain ang yung dapat ibibenta. Kaso sa amin, kaunti lang yung, mabibilang lang talaga yung mga common recipe na aming inaan nalulutuin namin aside from the tuna products that we are going to cook for that kind of recipe from the tuna products. Okay? So, ganon. So, yung iba, sabi nila, ganito, tuna pala yan. Pwede palang ganon klase na tuna recipe ang lulutuin dito ganyan, diba? Tapos yung iba naman, wala talaga silang idea about tuna products. Kasi pag sinasabi nila na tuna products, ano nila sa isip agad na ay mahal, ay mahal talaga, tapos konti lang, ganito ganyan, diba? So ang daming mga perceptions ang tao. So, ganon. And then, meron pang, tapos, mostly kasi, meron din kasi ibang product namin na maanghang. So, maanghang. And then, parang hindi nila kasi hindi naman kasi lahat ng tao is mahilig sa maanghang. Gaya ng sabaw. Gumagawa kami ng tinolang sabaw. Ang nadamihan ng luya. So, habang tumatagal,
parang na-feel nila, ay, bawal ito sa mga bata. So, ganun yung mga comments nila. Ay, sobrang anghang ang inyong mga niluluto. So, ganun. So, isa din yun. Pangalawa, ang laki ng aming rental expense dito sa tindahan na ito. Which is, yung, meron na, hindi naman masasabi namin na wala kaming income. Meron naman siya. Pero doon lang talaga napunta sa rent expense namin at saka yung electric bill and then yung water bill. So, sa tatlo. Plus, magbabayad pa yung kapatid ko sa tindera. So, yung income namin everyday na 1K in 24 days. So, we have 24K. And then, sa 24K, 15,000 yung rental fee. Tapos, yung electric bill is 3K. And then, yung water bill is 500. So, 15 plus 3 is 18. Plus 500 na water bill is 18,500. And then, yung sahod niya sa kanyang mga tauhan dito, which is ako. Ako kasi yung tindera dito. So, isa ako sa kanya sasahuran, which is 5K yung monthly salary. So, 18,500 plus 5K. Diba? Plus 5K. So, 18. So, 23,000 yung total expenses. Then, in a minimum of 1K everyday sales, gross. In 24 days. Diba? So, kurang talaga. Namumulubi pa siya. Aabunuhan pa niya yung mga expenses. Then, aside from that expenses, meron pa kaming mga equipment, gaya ng aming freezer para sa aming tuna product. So, hinuhulugan pa yun buwan-buwan. 2 freezer at saka 1 chili. So, sa freezer alone is meron siyang monthly amortization of 3,300. Yung isa, 2,500. Yung isang cooler is 2,000. O, diba? So, more than 30,000 monthly expenses. And then, yung gross sales mo everyday is 1K lang. Bihira lang talaga kami, mostly talaga guys, 1,500. So, 1,500 daily. Minsan talaga babawa talaga siya. Seldom lang talaga kami maka-sales na 3K, 4K. Kung merong nagbabayad sa amin ng utang kasi we accept credit kasi dito sa tindahan sa mga tuna products. So, pupunta sila dito sa tindahan, magbabayad. So, ganun. Tapos, seldom lang naman siya. Maybe in a month. Kasi kinsena din kasi yung bayaran nila. Plus, yung mga bayarin pa namin COD, cash on delivery sa aming mga tuna products. O, diba? So, wala talaga. So, kaya nag-decide talaga ang aking kapatid na mag-stop na lang siya sa pag-rent ng tinda ng space dito para at least yung monthly rent niya, as in makuha niya yun ng buo. So, babalik kami sa bahay niya, doon na lang kami mag-display center. Yes. So, ganun ang revelation dito sa tindahan. So, mahirap talaga. It takes effort and time talaga regarding that na